2 taon na kaming kasal ng asawa ko at 6 na buwan na akong buntis ngayon. Tungkol to sa nakuha naming katulong. Kumuha kami ng katulong ng asawa ko dahil hindi ako po pwedeng magkikilos at gumawa ng gawaing bahay na mabibigat. Ngayon yung nakuha naming katulong ay kapitbahay lang din ng magulang ko. Mahirap kasi na kumuha ng hindi mo kilala sa panahon ngayon. Bago pa lang siya magsimula, bumali na siya agad ng kalahati ng sasahurin niya sa 1 buwan. Umayag ako kasi kakilala naman siya ng magulang ko at gusto ko na rin na makasimula siya agad. Hanggang sa ngayong buwan na nga na to ay mag-iisang buwan na siya. Ngayon ang napansin ko sa kanya ay masyado siyang kampante. At ang kinakainis ko ay wala pang 1 linggo, pinapakita niya na sa akin na nakahiga siya sa sala. At halos hindi ko na rin talaga mahawakan yung remote ng TV namin. Wala rin siyang kusang gumawa or magtanong man lang. Ako kasi sinasabi ko sa kanya yung mga gagawin pero buong oras niya na puro pahinga lang. Kapag gagawa okay naman siya, kaso maghihintay pa siya na utusan siya, yung tipong kailangan niyang gawin. Pero hinihintay pa niya na sabihin ko. Hinayaan lang namin mag-asawa kasi isip namin baka bago pa lang. At ngayon nga ay laging nananakit yung tagiliran ng tiyan ko. At dahil doon ay bawal na rin akong mamalengke. So siya na rin yung pinagtoka ko sa pamimili. Nagbigay ako sa kanya ng 3,000 kasi walang barya. Pero yung sukli niya sa akin ay halos 50 pesos na lang. Samantalang yung pamasahe niya ay bukod pa sa ibinigay ko sa kanya. Nagtataka ako bakit ganun lang yung nabili niya. Ang tingin ko kasi hindi to aabot ng 3,000 dahil namamalengke din naman ako dati. At dahil wala namang resibo sa palengke, sinasabi na lang niya kung magkano yung nakukuha. Dahil ayoko nang lumaki pa yung usapin, pinabayaan ko na lang. At yung pinamili niya ay hindi nga umabot ng 1 linggo. Tatatlo lang naman kami sa bahay at gabi na rin naman umuwi yung asawa ko. Ngayon ay inutusan ko uli siya. Sakto na yung binigay ko sa kanya. Kung baga nagpalabis lang ako ng 200 pesos kasi base lang yun sa sinasabi niyang presyo. Pero ni piso wala siyang binibigay sa aking sukli. Dinaliwala ko na lang ulit kasi baka ako napagod lang or baka nagpalamig or nagmerienda okay lang naman. At nito lang kapag tinatanong ko siya kung magkano yung ganito ganyan kasi halos pare-parehas lang naman yung pinabibili ko. Dahil siya naman yung namamalengke, sigurado naman akong alam niya. Nainis talaga ako nung sagutin niya ako na ewan ko lang kung magkano. Sabi ko sa asawa ko, naku kung hindi lang talaga ako buntis, ako na talaga yung mamimili. Kasi alam ko kung paano i-budget. Imagine yung dating once a week namin pamimili ay nagiging twice a week na. Tapos yung presyo ng pinamili niya ay hindi pa rin niya tukoy. Minsan kapag may gusto akong kainin, binibili na lang ng asawa ko sa labas kasi dahil nagkikrave ako. At ang kinakasama ko pa talaga na loob kapag pupunta yung mga kamag-anak namin dito, lalo na yung magulang at mga kapatid ko, tinatanong siya kung kumusta na. At wag daw akong pababayaan kasi nga ay buntis ako. Tapos ang palagi kong naririnig na sagot niya, ay opo wala namang problema sa akin, ewan ko lang din po kay ate. At hindi lang 1 beses kong narinig. And then napansin din siya nung pinsan namin na kaibigan niya, tatagal ka dito sabi ng mga pinsan ko sa kanya. At yun na naman yung sagot niya, na walang problema sa kanya at depende na yun sa akin. Narinig ng asawa ko, nagtanong tuloy at nagtaka sa mga sinasagot ng kasambahay namin. Kung may problema daw ba ako dun sa kasambahay namin. Na para daw bang sa datingan ako pa daw yung dapat mag-adjust. Sabi ko hayaan na lang, baka kako sa una lang yan. Kahapon napansin ko na naman na nakita ko na naman siyang natutulog sa sala. And this time ay nakataas na ang paa. Kung dati hinahayaan ko na lang hindi magsalita sa kanya dahil ayokong may stress. Dahil maselan ako. Sakto pa naman na masama yung gising ko. Di nagdabog ako kaya nagising siya. Sabi ko bakit hindi ka pa nagsasayang mag-aalas 6 na? And next time kapag matutulog ka, dun ka sa kwarto mo. Hindi ko naman pinagbabawalan na matulog ka. Ang akin lang ay baka madatnan ka ng asawa ko dyan. And then nagsaing na siya. Pagkasaing nagkulong sa kwarto. At nung kumakain na ako, hindi ko gusto talaga yung amoy ng bigas. Sabi ko, di ba dinorado yung pinabibili ko sa'yo? Ba't parang hindi amoy dinorado tong sinaing mo? Hindi na rin siya kumibo at wala na rin siyang sinabi. Ang plano ko kasi Mami Len ay paalisin na siya. Ano ba yung maganda kong sabihin Mami Len nang hindi ko siya masasaktan? At panigurado ako na kapag pinaalis ko siya dito ay ako yung lalabas na mali sa amin. Pero wala na akong pake doon basta makalis siya dito Mami Len dahil niloloko na niya kami. May utang pa siya sa akin pero ang sabi ng asawa ko hayaan ko na lang daw. Pasensya na mi at napahaba. Maraming salamat po. From our letter sender, Daisy ng Manila. Ay misa nabasa kong kwento mo ay kahit siguro hindi buntis ay mauutas talaga sa konsumisyon. And if ever na magtagal talaga siya, baka mapaaga pa yung pag-anak mo sa kanya. Ang masama pa talaga sa kanya, sinungaling siya, kaya delikado. Kakambal ng magnanakaw ang sinungaling. Much better na kumuha ka na lang ng on-call na once a week mag-overall cleaning sa inyo. Once a week laba or once a week plancha. Less stress ka na, makakatipid ka pa. Pag kasi kasambahay pa, mas magastos. May tendency pa na baka masira lang yung damit mo or hindi marunong magtipid sa lahat, etc. O yan, yung ganyan mong kinahinatnan. Ang laking sakit sa ulo talaga
ganyan. At i-expect mo na talaga na ikaw yung lalabas na mali dun sa poder nyo. Hindi naman tayo magagalit kung wala silang maling ginawa or hindi maganda. At eto naman yung real talk advice ng Mami Lenyo. Alam mo ang gawin mo, i-share mo tong vlog ko sa wall mo, dyan sa Facebook mo. Minsan kasi ang hirap ding magpaliwanag eh. At least dito sa vlog ko, nasabi mo ng lahat ng kinikim-kim mo sa kanya. At para pag nabasa rin ng relatives mo, hindi ka na rin mahirapang i-explain sa kanila. Kapag na-judge ka, hayaan mo na lang kasi hindi naman sila yung nasa sitwasyon mo eh. Or kung gusto mo, in a nice way na medyo sarcastic ang dating. Etong sabihin mo, mukhang nahihirapan ka na sa trabaho mo dito sa bahay. Ituloy mo na yung pagpapahinga mo. At hahanap na lang kami yung kaya yung mga trabaho dito.